awasay ang may likha ng ating buhay, Abayahawa. Magandang hapon sa lahat. Kami ay may programa sa ating may likha. At ang programang ito na maghayag sa kanyang salita dahil ito po'y utos ng ating may likha na sinabi dito sa Mateo chapter 10 verse 6 to 7. Ang sabi rito sa verse 6, sa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. Humayo kayo, ipangaral ninyo na malapit nang dumarating ang kaharian ng langit. So, kaya kami nangangaral dahil malapit na ang kaharian ng langit. The kingdom come is near. Sabi rito sa English. Instead, look for the lost sheep of the house of Israel. Go and preach that the kingdom of heaven is near. So, malapit na. Kailan ipapangaral namin sa buong sambayanan ng bansang Israel nga nagkalat sa 4 na sulok ng mundo. Ngayon, nais na may ipaalam sa inyo lahat na dito po sa Exodo chapter 3 verse 13, pakibasa po. Exodo chapter 3 verse 13. At sinabi ni Moises kay Alahayam, narito, ako'y paroroon sa mga anak ni Israel, at aking sasabihin sa kanila ang alahay ng ating mga ninuno, na nagsugo sa akin sa inyo. At kung tatanungin nila ako kung ano ang iyong pangalan, ano ang aking sasabihin sa kanila. So ito po ay sinabi ni Moses dahil sinabihan siya ni Alahayam na bumalik ka sa Egypt at sabihin mo sa mga anak ni Israel. Ngayon, ang sabi ni Moses, kung magtanong sila sa akin, ano ang sasabihin ko? Ano ang pangalan mo? Ngayon, ituloy natin sa 14. Basa. At sinabi ni Alahayam kay Moises, Ahaya, Ashar, Ahaya. Ako nga, si ako nga. At kaniyang sinabi, ito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Ako nga ang nagsugo sa iyo. Actually, itong talata nito, maraming na misinterpret dito eh. Dahil ang akala nila, ang pangalan ng Creator ay si ako nga. Nasa wikang Hebreo, Ahaya, Asar, Ahaya. Na ano bang pangalan? Si Ahaya. So, hanggang dito lang kasi sila sa 14. Pero pag idugtong to sa 15, malalaman. May tanong ba kayo patungkol dito? Ipo, nais po namin talagang lubusang mapatunayan na ang tunay pong pangalan ng ating may likha sa Hebreo ay Yahweh. Gaano po ba ito katotoo? So maganda ang tanong. Kasi dito sa 14, yung sagot naman ng Creator ni Yahweh ay sabi niya, Ahaya, Asar, Ahaya. Ngayon, kung isabay natin sa biro, aba, Asar, nag-asar. Pero biro lang yan, ha? Pero karamihan, sabi na, yung mga Hebrew Israelite sa ibang bansa, ang pangalan daw ng Creator, si Ahaya. Si Ahaya. Ngayon, basahin natin ang 15. Ano ba talaga ang pangalan niya? Yahweh ba talaga? O Ahaya? Basa po, Pastora. At sinabi ni Alahayam kay Moises, ganito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Si Yahweh ang alahay ng inyong mga magulang.
ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, at ang alahay ni Jacob ay nagsugo sa akin sa inyo, at ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking alaala sa lahat ng salinlahi. So, sa nagtanong, malinaw po ang sinabi. Yahweh ang kanyang pangalan. Hindi Ahaya, Asar, Ahaya. Ako si ako nga. Hindi. Sinabi niya, ako si ako nga. Ako, existensya, na siya talaga. Sino ang pangalan niya? Na siya. Si Yahweh. Dahil sinabi niya, ito ang aking pangalan, magpakailanman. Ipoprove pa natin sa ibang talata. Dito sa Isaiah, chapter 42, verse 8. Pakibasa, Pastora. Ako si Yahweh, iyon ang aking pangalan, at hindi ko ibibigay ang aking karangalan sa iba, ni ang aking kaluwalhatian sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, malinaw na sinabi niya, ako si Yahweh. Iyon ang aking pangalan. Yahweh, hindi Ahaya, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Yahuwah, kundi Yahweh. So, okay ba? So, tama po. Sino pang magtanong? Si Yahweh sa iba ay isang tagapagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Anong tanong mo? Si Yahweh sa iba ay tagapagligtas. Si Yahweh siya iba ang tagapagligtas na kumbaga nagpapatawad sa ating kasalanan. Okay. So dito sa Matthew chapter 1 verse 21, pakibasa, Pastora. At nanganak siya ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Yahweh, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So sa Matthew chapter 1 verse 21, ang nakalagay ay Yahweh sa original ancient Hebrew Bible. Pero kung sa Bible na gawa ng Vatican, ay Jesus ang nakalagay. Jesus. Pero kung dito tayo sa original Bible, Yahweh. Dahil naalaala ko ang sabi ni Dr. Jose Rizal, hindi ka makarating sa paroroonan kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan. Lilingon tayo sa original Bible. Walang iba ang ancient Hebrew Bible. Lilingunin natin. Ngayon, ano ang nakalagay sa original? Ay Yahweh. Dugtungan pa natin. Dito sa Gawa chapter 4 verse 12. Basa. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, ano ang nakasulat sa original ancient Hebrew Bible? Ay Yahweh ang tagapagligtas. Hindi po Jesus Christ. Dahil ang linaw po sa original ancient Hebrew Bible. Siyempre, original na yan eh. Saan ba ang paniwalaan natin? Yung original at yung salin-salin na sa ibang wika. Original. So, ang nakalagay sa original, Yahweh ang tagapagligtas. So, kung nais nating maligtas, mapunta sa kaharian ng langit, Yahweh ka. Pero kung kinagisnan mo na Jesus Christ, decision mo yan. Pero, saan ang hatungan mo? Hindi naman totoong tagapagligtas yan. Dagat-dagatang apoy sa impyerno. So, yan po ang ating mensahe sa araw nito, sa ating talakayan. At tayo po ay manalangin. Mga pastora, ikaw mag-lead ng prayer. Sige po, tayo po manalangin. Aba Yahweh, aming alahayam, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nakapagbahagi ng iyong mga salita. Dalangin po namin
na sa mga makakarinig ng iyong mga salita, itanim mo ito sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso at mabuksan ang kanilang kaisipan na ikaw ay lubos nilang makilala sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Purihin ka, Aba Yahawa, aming alahayam. Bahasyang masyayak Yahawa Shai. Ito po ang aming dalangin. Yaman. Salamat sa pakikinig niyo mga kapatid na nanood sa YouTube channel sa iba-ibang lugar sa panig ng mundo. Biblis, Shalom. Bye-bye. Bye-bye.